O eto guys, meron din palang rally. Ang mga legitimate guys yung mga legitimate at tunay na opposition, which is yung mga dilawan. Meron din pala silang rally. And nung nakita ko yung pagpupromote nila sa rally na yan, abay mukhang sabi ko, nako, mabibilaukan nito sila kadigungan. Mas lalong-lalo na guys, itong si Vice President and DepEd Secretary Sara Duterte kasi literal guys nasampal sa kanila itong rally ng mga legitimate opposition kasi pinapamuka nila sa kampo nila former President Rodrigo Roa Duterte at ni Sara Duterte na dapat kung mahal mo ang bansang Pilipinas, maging patriotika. Tingnan nyo, panoodin nyo to guys pakinggan nyo. Talagang sampal. Tagos ito sa bones. Sa kampo nila Digong. Panoodin nyo. Kami, naghahanda kami sa China issue. Habang sila mga kabunyog nag-aabala sa kanya-kanyang rally, tayo naman, ang bunyog, nag-organize ng Naghahanda kami kasi sasama ang bunyog doon sa pupunta sa Baho de Masinloc. Ngayon pong May 15. Maglalayag po ang bunyog kasama ang iba pang mga grupo sa pangunguna ng atin ito koalisyon. Yung bunyog at PMTJR po sasama. Yun ang pinagkakaabalahan naming laban ngayon, yung laban sa China. Okay, rinig nyo naman na yung laban nila, yung rally nila is about nga po dito sa China. Ano bang ginagawa sa atin ng China? Binubuli tayo. Hinaharas tayo. Talagang hindi tayo binibigyang respeto sa sarili nating bahura. Wina-water cannon tayo, dinidangerous blocking maneuver tayo, nilalagyan din tayo guys ng floating barriers. Talaga nga naman kung i-message lang nila ako, kung i-invite lang nila ako, sasama ako din dito guys. Sasama ako sa paglalayag nila kasi gusto ko din ipakita ang aking pagiging patriotic. Gusto ko din ipamalas ang kakayahan ng mga kabataan na kahit sa ganitong edad, 'di ba, natututo tayong mahalin ang sarili nating bayan, mahalin ang bansang Pilipinas. Guys, parehas lang din naman yung laban ng mga dilawan sa laban ng mga pro-Marcos. Actually, itong rally, ipapromote ko lang ulit sa May 17, sa Liwasang Bonifacio na guys. Kasi maliit yung DepEd office. So baka mag-cause tayo ng traffic and ayaw natin na makaano tayo, na makagulo, makapag-cause ng traffic or something else like that. So gusto na lang natin na ilipat dito sa sa Liwasang Bonifacio. May permit man sa wala, free po na gamitin ang Freedom Park. Anyway guys, itong rally ng dilawan sa West Philippine Sea, yung sinisigaw na pagiging patriotic, ay ganun din po guys yung sinisigaw dito sa Resign Rally sa May 17. Kasi guys, 'di ba yung objective ng legitimate dilawan is ipamuka yung pagiging patriotic, yung mahalin ng bansang Pilipinas dahil nga hinaharas tayo, binubuli tayo, 'di ba? Yun yung main objective nila. Ito yung main objective natin dito is yung nakakaapekto sa mga kabataan, yung laging sinasabi ni Sara Duterte na mahalin ng Pilipinas, maging makabayan tayo. Nakakaapekto po yun guys sa pangisipan ng mga kabataan, lalo pat yung kanyang mga pinagsasabi ay hindi niya naman din po ina-apply. 'Di ba? Mahalin daw ang Pilipinas, pero ang tinuturo niya sa mga kabataan is, mahayaan na lang natin yung mga ginagawang pambubuli nila, ginagawang panghaharas. Actually, yun po guys yung nakasulat sa sa letter na nilakad ni Peng. Ito tingnan nyo dito basahin ko sa inyo. Dear Honorable Mayor Vico Soto, ito kasi same lang din guys yung objective ng rally ng mga dilawan sa rally ng mga pro-Marcos. Anyway, hindi lang naman to pro-Marcos, lahat po kayo dito kasama. So, makinig kayo. Ang sabi dito sa permit, courteously, I, Jovalyn de la Cruz Alcantara from Bulacan and a solid Marcos supporters. I am writing this letter to ask your permission to use
the venue in front of DepEd main office in Pasig City for our Simple Marcos loyalist gathering to show our support to the administration and to show disappointment in Vice President Sara Duterte for her silence about the issue on the West Philippine Sea. 'Di ba? Oh, nakakadismaya po yan yung pananahimik ni Sara Duterte sa usapin ng West Philippine Sea. Bakit? Hindi ba sakop ng international issue yung West Philippine Sea kung kaya't nananahimik na lang siya? So ngayon nga po guys, naapektuhan nga po lahat dito. So ngayon, ito din po yung pinipursue ng Sara Resign Rally sa May 17. Anyway, sabi pa dito guys, we believe that being the Secretary of the Department of Education, the Filipino people have the right to know her stand on this matter. We also believe that the Department of Education has the jurisdiction to lead our education, to lead our younger generation on how to protect and fight for our country and territory. So, di ba guys, same lang din ng objective yung gagawing rally ng mga dilawan sa rally ng mga, sabihin na lang natin, sige, pro Marcos, kasi yung naglakad din naman nito is pro solid Marcos supporter. So parehas lang guys, kasi yung main objective nito is pagsalitain itong si Sara at syempre boldjackin yung mga ginagawa niyang kamalian sa Department of Education. Actually nakagather tayo ng basta madaming reason na disappointment, 'di ba? Kabilang na nga po doon guys yung transpac issue, yung ghost students, 'di ba? Yung workloaded ng mga teacher, yung hinahayaan niya na gamitin ang eskwelahan for rally, stand for Kibuloy, 'di ba? Madami tayong issue na nag-gather dito kay Sara Duterte na mga reason talaga kung bakit dapat na siyang mag-resign bilang Department of Education Secretary. Yun po guys yung punto nito. Hinanap namin lahat ng kanyang mga pagkakamali talaga at yung mga reason, may mga reason, 'di ba? Acceptable reason para pag-resignin na siya. Samantalang yung rally naman po ng mga legitimate opposition is yung ipamuka sa kanila na dapat patriotic tayo dahil nga, 'di ba, narinig yun naman yung issue na secret deal. Ano yung naisip niyo pag secret deal? Digong at yung China, binenta ang West Philippine Sea. 'Di ba? So parehas lang din po 'yun. Pero guys mahirap 'to yung kanila, dagat yung kanilang pupuntahan eh. 'Di ba? Rally nila sa dagat. So talagang pag gusto mo nang umuwi, hindi ka basta-bastang makakauwi diyan kasi tunog ng tunog yung cellphone ko, may nag-message sa akin. Yes. Yan. Mamaya replyan natin tong mga to. Sorry guys na naabala tayo. Nag-message yung kapwa ko din vlogger. Anyway, ito na nga guys. Nag-message siya. Tuloy ba ang rally sa Pasig? Hindi doon na siya sa tawag dito sa Liwasang Bonifacio sa Freedom Wall. Nag-message, Freedom Wall, Freedom Park. Ayan, nalilito na tuloy ako. Anyway, ano nga natin to? Okay, yan. Pinatay ko na yung wifi. Ang hirap kasi guys, pag nagko-content ka na naka-online yung wifi kasi mamaya-maya may mag-chat sa'yo, 'di ba, na tawag dito. Ano na yung nangyari? Dapat lahat naka-off sa akin. So anyway, ito na nga po guys. You know what guys, mas malaking hamot yung rally ng mga real opposition kasi dagat yung pupuntahan nila na kapag gusto mong umuwi, hindi ka pwedeng umuwi kasi kailangan may 'di ba, barko yun. Samantalang yung gagawin na Sara Resign rally doon sa sa Liwasang Bonifacio, pag gusto mong umuwi, pwede kang mag-angkas, pwede kang mag-grab, 'di ba? Madaming transportation kasi sa land. Samantalang itong sa kanila, grabe, malaking hamon to guys, no? Doon sila sa dagat. Pero talaga nga namang nakakasaludo sa inyo, sa mga dilawan na yan, dahil patriotic talaga kayo. Literal na mahal nyo ang bansang sinilangan, ang bansang Pilipinas.
Pero kung si Mima ay imbitahan para sa ano na yan, dyan sa pupuntahan nila na yan, then why not? I-accept po natin yan. May 17 pa naman kasi yung rally doon sa ano, sa Liwasang Bonifacio. O ulitin ko guys mayroong pupunta sa Pasig DepEd office pero iilan na lang. Siguro yung mga vlogger na lang doon yung pupunta. Pero dito tayo magga-gathering sa Liwasang Bonifacio kasi mas malaki yung area. 'Di ba? Mas malaki yung venue, may permit man sa wala, papayagan tayo. Kasi nga Freedom Park siya. So wala po diyang binayaran and naghihikahos din kami guys sa budget. Pero kapag gusto, may paraan. Lahat kakayanin. Meron at mayroong tutulong dyan. Actually, nababalitaan ko nga sa kabilang grupo, madami na nagpapahatid ng tulong, mga donation. And hoping, syempre tayo mag-aambag din tayo ng pangtubig dyan. Pangtubig lang naman yung kaya ni Mima kasi wala pa naman tayong sapat na budget. Anyway, yun na nga po guys. May hamon din para sa dalawang ano na to, yung Sara Resign rally at yung doon sa Baho de Masinloc na rally nila. Malaking hamon din ito. Pero iisa lang yung ibig sabihin na to, maging patriotic tayo, mahalin natin ang bayan natin, ingatan ang ating lupang sinilangan. So yun po guys. So kung may rally tayo, may rally din yung mga legitimate opposition. Pero anyway, sa rally sa May 17, hindi lang naman po to rally ng mga pro-Marcos. Rally din to ninyo na ayaw kay Sara Duterte. Kasi guys, kung mananatili pa siyang DepEd Secretary, di ba, chairperson ng DepEd, ano na lang yung mangyayari sa mga kabataan? Pabubo ng pabubo. Yung PISA, bumababa na nga guys yung rating natin sa PISA. Mahina yung reading comprehension natin sa math and science. Tapos konti lang yung mga nakakaintindi sa math. Yun na nga guys, sa math. 'Di ba? So kailangan talaga nating palitan ng mas yung mas may alam. 'Di ba? Yung alam yung sacrifices, alam yung hard work, alam yung pain, alam yung struggle ng isang guro. So yun po guys yung kailangan natin. And kagaya nga nang naibalita ko sa inyo kahapon guys, si Sara Duterte is absent na naman po ulit sa nangyaring hearing sa Department of Education. Guys, mahalagang hearing yun para sa improvement ng Department of Education. Lalo pat ngayon, workloaded yung mga teacher. Kaya nga pinapaalis yung over na nila, yung mga excessive administrative work nila yan. Pinapaalis na yan. Paano yan nangyayari? Hindi naman umaten si Sara Duterte. And kung mapapansin nyo guys, lagi niya na lang sinasabi na na may USEC will answer that. 'Di ba? Wala siyang alam kasi sabi niya pa mismo sa bunganga niya na mismo guys nanggaling na na hindi niya na-review yung curriculum. So nakarely lang siya sa mga advisor niya, nakarely lang siya sa mga nagtuturo sa kanya. So 'di ba? Tama ba 'yon as a DepEd secretary? Di porket may USEC ka, di porket may advisor ka, hayaan mo na sila lang yung kumilos. Di sana sila na lang yung naging DepEd secretary, hindi na lang ikaw kasi wala ka din namang alam. Pero ang bibilis niyo pag humihingi ng pondo, ang bibilis niyo kapag kukuha ng sweldo, pero kapag trabaho, ang daming absent kayo, 'di ba? Lack of participation, 'di ba? Wala kayong support dito sa Department of Education, 'di ba? Nakikita niyo yan, guys. So, madaming mga bagay-bagay talaga ang nakita namin reason na dapat na talagang palitan bilang Department of Education Secretary itong si Sara Duterte. And hoping sana na you will join to our big gathering. I claim it na big gathering na to, hindi na to small. Big gathering sa Liwasang Bonifacio. So, nandoon po si Mima Puhon, sana maka-attend. 'Di ba? Yun lang. So, baka nandun tayo and mag-usap-usap tayo dun, guys. 'Di ba? Mamimit nyo din yung mga sikat na vlogger. Si Mima, hindi naman sikat na vlogger. Nandun si Takero, nandiyan si JDB, 'di ba? Si Mike Abe, din yan, na-content niya din yan and interested din siya. Yun lang naman kasi mga vlogger na kilala ko, si JDB, si Takero, tapos si Mike Abe. Hindi ko nakilala yung mga iba, pero may nababanggit sila, yung Jarrett daw, sino pa ba yun? Basta, mayroon pa silang nababanggit na mga top 1 yun si top 1 yun, sabi din nila Samadan. Anyway, yun lang po guys, at it's me again, si Mima Alicia Nyot, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.